ngalan ng Panginoon, and welcome po muli ang bawat isa at tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kahabagan at biyaya. At kagaya ng sinabi ho natin, ay today is a little bit different ho ang atin hong Sunday School sapagkat ito ang ating Q&A, JCBC Q&A Sunday School. That is, ang ating hong buong oras na ito ng pag-aaral ay nakatutok o nakalaan para sumagot ho sa mga katanungan. And again, ang atin hong primary bibigyan pansin ay yung mga submitted questions through text, message, or doon ho sa ating question box. But magbibigay din tayo ng pagkakataon kung meron hong tanong ho dito ho sa atin hong mga kapatiran dito sa church. Pero bago tayo sumigi, ay magbigay muna tayo ng mga ground rules. Rule number 1, no name dropping. Kung merong tanong ay, at lalo na concern sa ilang mga personalidad, wag na iwasan natin na mag-name drop. At nawa ay upang mapaingatan ho ang bawat isa, lalo na kung sakaling mauwi ito sa anong tamang salita, sa defamation or sa libel or whatever. So mag-ingat ho tayo sa bagay na yon. And then question number 2, rule number 2, questions that are very personal or have very sensitive details will be dealt privately. So actively ay i-resist ho natin na hindi natin i-entertain, I should say, ang mga tanong na masyadong personal at mayroong mga masyadong detalye na personal. So merong mga questions, meron akong kausap na kapatiran ho natin, sabi ko sa kanya, may mga questions na it's good for class. Parang dito, it's a Sunday school class. Merong mga questions, it's for counseling, na talagang yung mga details ay kailangang hukayin, alamin yung mga maraming mga bagay. So, yung mga bagay na tingin ko ho, it's good for counseling na questions ay i-reserve ho natin at hindi ho natin i-entertain dito. Pangatlo, we will entertain legitimate questions only. Anong ibig sabihin? Yung talagang tanong. Alam natin na merong mga times na may nagtatanong pero hindi sila naghahanap ng sagot. Ang gusto lang nila ay ma-prove yung alam nila. So, meron na silang alam, and ang gusto lang nila ay ma-voice out yung alam nila sa loob ng church and gagamitin nilang kaparaanan yung Q&A. So, no, it should not be done that way. Ang Q&A ho natin is for legitimate questions. Ayaw natin na may hidden agenda. Hindi natin papayagan na maging mouthpiece ng sino man ho ang Sunday school ho natin, yung Q&A ho natin. So again, just for a reminder. And then pang-apat ay ang goal ay matuto tayo, hindi matanong si Brother Paul nang hindi niya alam. Marami akong hindi alam, mga kapatid. Again, sa mga Q&A natin, sa mga regular Sunday schools, there are times na sinasabi ko hindi ko pa ho alam, kailangan ko pang pag-aralan. So again, ang goal is matuto tayo, sa maluwalhati ang Panginoon. And then pang-apat o pang-lima and lastly ay kung sakali mang may follow-up questions. For example, sa submitted question ay nag-trigger sa inyo ng pwede ang isang follow-up question, or kung merong personal question, nagtanong dito sa church at meron siyang follow-up doon sa or clarification, pwede ang isang follow-up and then i-open na natin para i-deal yung ibang mga katanungan. So para hindi lang yung buong Sunday School o Q&A ay isa o dalawang tao nagtatanong ng kanilang mga sunod-sunod na mga katanungan. Malinaw ho ba? Okay, so yun ho ang ating mga ground rules, and tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Lord, aming pinupuri, pinapasalamatan ka, and as we have sang that song, that blessed gospel light, ang liwanag ng Ebanghelyo. Salamat, O Diyos, sa may mga ginamit ka upang makarating sa amin ang Ebanghelyo. At salamat din po sang-ayon sa iyong salita na ikaw ang nagbigay ng liwanag sa aming mga puso't kaisipan upang makita namin ang kadakilaan ng aming Panginoong Hesukristo at kami ay sumampalataya. And Lord, gamitin mo nawa po kami, ang iglesyang ito, ang mga ministeryo ng iglesyang ito, upang ang ministeryo o ang Ebanghelyo ay maihatid sa iba. At gayon din, Panginoon, sa aming time ngayon, ng aming pag-aaral, sa aming Sunday School, sa aming Q&A, nawa, O Diyos, ay maluwalhati ka, nawa kami ay matuto, tumibay bilang mga mananampalataya, at matrain mo kami, O Diyos, na anuman na mga katanungan na sa aming buhay ay i-deal ito sang-ayon sa iyong salita, sang-ayon sa iyong mga katotohanan. Kaya, O Diyos, ikaw po nawa ang gumabay, ikaw po ang maluwalhati. Alam mo rin po, Panginoon,
Panginoon, ang bawat mga kasalanan at pagkukulang sa aming mga buhay. O Diyos, aming hinihiling ang kapatawaran mula sa iyo at ito'y sa pamamagitan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Aming nilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatiran na may mga karamdaman. Alam mo po, Panginoon, Sister Marilyn Ganas, si Brother Dave Paule, Panginoon. At salamat at kasama namin sila ngayon. Maging si Sister Gloria Sanico, Panginoon. At also, Lord, si Brother Patrick Alvarez, Panginoon. Lord, we ask for your mercy. Nawa, abutin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay at iba pa namin mga kapatiran na may iba't ibang kalagayan. Salamat, O Diyos, sa pagsustento mo sa amin sa nakaraang buong linggo. Salamat sa kalakasan. Salamat sa probisyon. At ngayon, O Diyos, tuloy mo kaming ingatan, gabayan sa aming pong Q&A Sunday School. Ikaw po nawa ang maluwalhati. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, as we have said, ang atin hong bibigyang priority ay yung mga written questions at sinasadya ho natin yan dahil gusto ko talagang mapaghandaan. Isa sa mga pinagsasama ko ho yung dalawang naging malaking tulong sa akin, yung Ask Pastor John ministry ni John Piper. So those are prepared questions, and then yung Q&A ministry ni John MacArthur, those are extemporaneous Q&A. So pinaghahalo natin ito. Pero gusto ko hong mag-concentrate doon sa prepared questions and answers or submitted questions and prepared answers para ho talaga mas makapag-ministeryo ho sa atin. So puntahan ho natin ilan ito sa mga naiwang tanong. Naiwang tanong. Yun yatang first 4 ay mga naiwang tanong nung nakaraan. So atin hong puntahan ang question number 1. Ito ho ay kinapi-paste ko. So paano po ako magre-react o makikisama sa mga kaibigan, kapamilya o kapatiran na kapag nagtitipon at nagkukwentuhan ay madalas nakasama sa usapan ang mga kamalian, kahinaan o kasalanan ng kapwa. Ayan, napaka-practical na katanungan. And yes, kung merong mga masarap daw pag-usapan sa umpukan ng mga tao, ay kung gusto mong mag-away, politika. Kung sa mga Kristiyano gusto nyo magtalo ay election or tulip. Kung gusto nyo magkaisa kayo ay pag-usapan nyo yung mali ng iba. At nagiging juicy ang usapan. And again, ay kailangan ho natin bilang mananampalataya at tingnan ito sa lente ng salita ng Diyos. So paano daw magre-react o makikisama? Yun yung pinakatanong. So atin hong sagutin ito. Una, gusto ho muna nating isettle na kung ang pinag-uusapan ay hindi totoo, gawa-gawang kwento, ito ho agad ay ituturing na kasalanan, at kung ito'y kasalanan, hindi tayo dapat makisama. Malinaw sa Exodus 20 verse 16, pinag-aralan natin, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Huwag tayong sasaksi sa hindi totoo. Sandali lamang ho, may nakalimutan pala akong gawin dito. Meron nga pala akong ilang mga notes na wala sa ating slides. Download ko lamang ho. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Huwag tayong sasaksi sa hindi totoo. Huwag nating sasabihin na totoo yung hindi totoo. So, kailangan ho natin na maging maingat sa bagay ho na ito. Nailang. Okay. Kung ito ay kasinungalingan, this is considered as slander. Ito yung biblical na term, slander. At ang slander ay, pag dinefine ho natin, ito ay pagsasabi ng mga bagay patungkol sa isang tao nang walang katotohanan na ang layunin ay sirain or saktan ang taong iyon. Madalas, pag nagkukwentuhan ay may mga impormasyon na nadadagdag or may mga impormasyon na inaalis. Ayan. So, ako ho bilang pastor, lalo na pag may lumalapit sa akin for counseling, isa yun sa mga iniingatan ko ho. Dahil nature ng tao na pag nagkukwento, madalas iniaalis yung mga bad side niya at dinadagdag yung mga bad side nung kabila. Tama o mali? Ayun. So, halimbawa, sa doktor, hindi mo sinasabing kumakain ka ng lechon, chicharon, ng sisig. Hindi mo sinasabi yun.
Paano hindi magiging wasto yung ibibigay sa iyo na reseta para masolusyonan ng iyong medical na kalagayan. So, muli, kailangan nating maging maingat. Kapag ang sinisiwalat na o sinishare hindi katotohanan, ay higit sa malamang kailangan natin itong sansalain. Lalo na kung alam natin na ito ay kasinungalingan. Ang sabi at paalala ho sa atin sa James chapter 4, verse 11, "Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother and judgeth his brother speaketh evil of the law and judgeth the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge." Yung word na speak not evil ho dyan, sa Greek word is katalaleo, ibig sabihin to blub about. Huwag kang magchismis patungkol sa iyong kapatid. Huwag kang magsalita ng laban, or do not slander. Huwag kang magsalita ng hindi katotohanan para makapanira sa iyong kapatid. Okay? So yun yung una. Kung kasinungalingan, again, totally dapat ito ay sansalain, tigilan, layuan kung ang nagiging usapan ay kasinungalingan na. Now, ito yung tanong. Brother Paul, pag totoo, as in totoo naman talaga, meron naman talagang maling ginawa si bro, meron naman talagang maling ginawa si sis, meron naman talagang, let's just a word, meron naman talagang kasalanan na nangyayari. Well, marapat pa rin ba na sa umpukan ng ibang tao, ito ay isiwalat? Well, paano kung ito nga ay totoo? Isang napakahalaga na kailangan doon nating tanungin ay bakit natin ito sineshare sa iba? That's the question. Ano ang makadiyos at mapagmahal na rason? Sabihin natin totoo, meron talagang maling ginawa. Gamitin natin si Brother Paul. Meron talagang mali si Brother Paul. Ano ang makadiyos at mapagmahal na rason na ito ay i-discuss mo sa iba at hindi mo, anong sabi ng salita ng Diyos? If you have anything against your brother, go and tell others. No. Ang command sa atin is go and tell him or her. Yun ang utos sa atin ng Panginoon. So muli, ay kung walang makadiyos na rason, ito ay nauuwi madalas sa chismis. Chinichismis mo na lamang. Maging maingat ho tayo, beware of untrue or presuming or postulating comments that often follow. Ayan, sa akin hong obserbasyon and even personal na karanasan. At hindi ko sasabihin na hindi ko nagagawa ito. Minsan, ang simula ng usapan na ito totoo. Alam mo, ginawa talaga ni bro ganito eh. Okay, sabihin natin totoo And then madalas ang kasunod nyon ay meron niyang mga postulations or meron ng mga assumptions. Kasi sigurado ako, galit siya. Kasi sigurado ako, ito yung pakay niya. Ang madalas ay naghumahatol na tayo at nagbibigay na tayo ng hatol sa motibo at laman ng puso na hindi natin alam. Koho ba natin? So let us be careful na pag halimbawa, let's say, na talagang merong nagawang mali sa iyo. Halimbawa, sa akin, meron talagang maling ginawa sa akin, nasaktan ako. At kaysa sundin ko ang sinabi ng salita ng Diyos and go and tell, ang ginawa ko ay pumunta ako kay Brother Totoy and Ganas, and then ako'y lumapit sa kanya at shinare ko sa kanya. Sasabihin ko sa kanya, ito ginawa ni bro ito ginawa ni sis Kasi sinabi ko na nga ba talagang galit sila Sinabi ko na nga ba talagang ito yung ano nila Nagiging judge na ako ng motibo na hindi ko alam. Nakakuha ho ba? And mga kapatid, maniwala kayo, may mga cases. May mga cases na akong hinandle dito sa church na dahil nauna yung hatol sa motibo na hindi nila alam, nagkaroon ng gulo. Pero nung nag-usap at na-establish ano ba talaga ang motibo doon sa mga nangyari, wala man talagang problema.
So mag-ingat ho tayo na baka mamaya ay doon sa mga pag-share ay merong mga malinang kapaghahatol, meron ng kasinungalingan, meron ng dagdag, at meron ng bawas. Kahit na sabihin natin may mga katotohanan, madali at madalas ito'y dumudulas, lalo na kung tayo ay galit, lalo na kung tayo ay nasaktan, may tendency tayo na magbawas ng kamalian natin at magdagdag doon sa ginawa ng iba. Ang paalala ho sa atin ng salita ng Diyos sa Proverbs chapter 6, "These 6 things that the Lord hate, yea, 7 are abomination unto Him." Ayaw ito ng Diyos, kasuklam ito sa Diyos. A proud look, mayabang, a lying tongue, yung dila na nagsisinungaling, ayaw ng Panginoon. The hands that shed innocent blood, at isang lapat na lapat ho dyan sa kamay na nagbububo ng inosenteng dugo ay ang abortion. Verse 18, "And a heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief." Yung puso na laging nag-iisip ano naman yung masama na pwede kong magawa. Or yung paa na napakabilis sa, sabihin natin, ano yun, yung mabilis sa kasalanan, mabilis sa kalokohan. Verse 19, ang sabi, "A false witness that speaketh lies." Ayaw ng Diyos. Hindi lang yun, "And he that soweth discord among brethren." Again, ano nga ang dahilan kung bakit mo to i-share sa iba? Ngayon, kung talagang ang rason ay gusto mong humingi ng payo kung ano ang gagawin, maaari nating makita yung legitimacy noon. Pero kung ang rason ay para lang i-expose yung baho ni bro at ni sis sa iba at gusto mong mabahuan din sila sa kanya, tingin ko nalalagay kayo doon sa "you're sowing discord among brethren." Gumagawa ka ng paghahati-hati. And God hates it. Ayaw ito ng Panginoon. Bakit? Ano ang dapat ang primary course of action ng Kristiyano? To go and tell for reconciliation. Ang goal ay mabuo. Ang goal ay magkasundo. Ang goal ay magkaayos sa katotohanan. Anak ko ho ba? So let us be careful. Proverbs 16, verse 28, ano madalas na nagiging resulta? "A froward man soweth strife, and a whisperer," yung whisperer, "separated chief friends." Nagdudulot ka ng pagkakahati-hati, nagdudulot ka ng away, at yung mga talagang magkakasundo, magkakaibigan ay pinaghahati mo. Proverbs 26:20, "Where no wood is, there the fire goeth out, and where there is no talebearer, the strife ceaseth." Pag walang gatong, ano nangyayari sa siga? Mamatay. At madalas, mga kapatid, may mga issue na dapat sana ay patay na. Wala na. Isa ho yun para lang mas makilala niyo si Brother Paul. Isa ho sa madalas na sinisikap ko, hindi ko perfecto nagagawa, pero sinisikap ko na pag nag-usap na, naghumingi na ng tawad sa isa't isa, kung meron talagang kasalanan, kung meron talagang nag-usap na, that's it. Usap na eh. Pero ang mahirap ay kapag meron pang naggagatong para ang gusto ay lumaki ang apoy. So again, ito ay, pagtitignan natin itong Proverbs 16:28, Proverbs 26:20, ito'y larawan ng isang taong foolish or mangmang. Now, ano ang gagawin? Ano ang magiging reaksyon? Well, ilan sa mga practical ay ito, pwede mong tanungin ito. Have you shared your concern with this person directly? Okay, Brother Paul, meron na ako i-share to you tungkol kay sister ganito. Well, isang tanong, kapatid, nakausap mo na ba siya? Nakausap mo na ba siya tungkol dito? At ito ho ay lalo nang mahirap sa kultura natin bilang mga Pilipino. If you will notice, ang mga Western culture, napaka-confrontative nila. Talagang in your face, sasabihin nila, kakausapin ka nila. Pero minsan tayo mga Pilipino, meron tayong, hayaan mo na siya. Pero hindi mo talaga hahayaan, ikukwento mo sa iba. So, have you
obeyed yung sinabi ng salita ng Diyos, go and tell. With the intention to resolve. Hindi yung go and tell na pupunta ako, ipamumukha ko sa... Hindi. Pupunta ako kaya gusto ko maayos. Ang gusto ko ay maluwalhati ang Diyos. Next, just to be clear, is this information I should know? Okay? May sinashare ka sa akin? Meron kang kinukwento? Ito ba ay mga impormasyon na dapat kong malaman? Anong mabuting bagay na dudulot nito para... Ang mabuting bagay na magiging dulot nito kapag nalaman ko, ito ba ay mga kabuti? Dapat ko bang malaman itong sinusubukan mong i-share sa akin? Pangatlo, do you want me to help you to pursue reconciliation? Okay, kapatid, salamat sa pag-share mo. May problema ka kay bro, may problema ka kay sis. Gusto mo ba samahan kita? Kausapin natin. It will expose, mamaya mayroon pang kasunod na tanong na may kinalaman dito kasi i-expose nun kung ang gusto ba nito ay ma-reconcile o ang gusto nito ay magtayo ng sariling kampo laban kay ganito. Next, regarding these things you are sharing me, how can we help or minister to that person? Salamat sa pag-share o sa patungkol sa mga nakita natin talaga may problema si bro, no? Nakita talaga natin may problema si sis, no? Paano natin siya tutulungan, kapatid? Paano natin siya tutulungan? Or kung hindi man siya kapatiran sa church, meron tayong kamag-anak, salamat sa pag-share, salamat sa pag-download, na-appreciate ko yun. At tingin mo, ano yung magandang gawin? Paano natin siya matutulungan sa problema niya? I think that's a very good question to ask. Now, sa Ephesians chapter 4, verse 31, may sinabi ang salita ng Panginoon at ang magandang tanong ito, are you doing everything possibly you can to put away all bitterness and wrath and anger and clamor and slander? Ang sabi sa Ephesians 4:31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Kapatid, may ginagawa ko ba? Napansin ko sa pagbabahagi mo sa akin, talagang galit na galit ka, bigat na bigat ka, masama ang loob mo. Ito ang utos ng Panginoon, put it away. What are you doing para maalis ito? Again, ang utos sa atin hindi alagaan ang galit, ang utos sa atin ay alisin ang galit. Utos 'yun. Paano kita matutulungan sa bagay na ito? So these are some practical steps. Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. There may be need. Okay? Maaaring mayroong pangangailangan na tawagin sa pagsisisi yung tao na yun. Kung talagang ang layunin niya ay magtanim ng pagkakawatak-watak, talaga ang layunin niya ay manira, baka kailangan siyang i-rebuke. Kapatid, yung ginagawa mo ay masama. Ang ginagawa mo ay nagkakalat ka ng hindi katotohanan. Kailangan mong itikil yan. Sapagkat alam ko, kung talagang alam mo yung pangyayari o alam mo yung sitwasyon, alam ko na yung sinasabi mo ay kasinungalingan. So I would like to encourage you, una, pagsisihan mo. Pangalawa, kung gusto mo mag-pray tayo, tulungan ko paano makakatulong sa iyo para maalis itong galit, para ma-reconcile. Or baka mamaya kailangan mong i-distansya talaga ang iyong sarili. Sabi ho ng Romans 16:17, I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. So may mga pagkakataon na kailangan na iwasan itong mga tao na ganito. Yes, sana nakuha niyo ho. Hindi matik na basta avoid. Ang goal ay Galatians 6:1, if anyone be overtaken with a fault, sabi ni Apostol Pablo, you which are spiritual, restore. We must first step. Ang first step natin ay umakto tayo kung paano makakatulong, umakto tayo paano mare-restore, umakto tayo paano matutulungan na ma-reconcile. Pero there will be times na talagang maaaring matigas. And for that period of time, baka dapat mong ang pinaka-makadiyos na gawin ay dumistansya, layuan, at patuloy na ipag-pray.
yung kapatid, kamag-anak, kaibigan na yun. Okay? So again, ingatan ho natin sapagkat isa ho ito sa madalas na nagiging hindi lang ang JCBC, even other churches ay merong mga ganitong mga problema at kailangan ho nating bantayan. I was reading an article in preparation for this, yung pagtuturo ni John MacArthur. Meron siyang 2 sermon part series, 2 preaching ni John MacArthur about slander. Napakaganda. At nagulat siya nung nag-research siya patungkol sa subject na yon na napakadaming sinasabi ng lumang tipan primarily and even sa bagong tipan, pero particularly sa lumang tipan, napakaraming sinasabi about slander. Yung pagsasabi ng kasinungalingan patungkol sa iba. So, ibig sabihin, malaki ang emphasis doon ng Diyos. Ibig sabihin, ito'y malaking problema sa komunidad, sa pamilya, at sa iglesia. So, kailangan ho nating maging mapagbantay. So, yun yung question number 1. Paano ako magre-react o makikisama sa mga kaibigan, pamilya, kapatiran kapag natitipon, ay nagkukwentuhan, ay madalas nakasama ang usapan ng kamalian, kahinaan, o kasalanan ng kapwa. So, we gave some practical advice. Next, medyo kailangan natin bilisan. Pasensya na po. Question number 2. Medyo related din ho dito. Paano natin madidiscern kung pure unloading of burdens ang ginagawa ng isang tao o naghahanap lang siya ng kakampi? Medyo natalakay natin yan. Sympathy or validation sa resentment niya, sa nararamdaman niya doon sa tao na kinukwento niya sa iyo. Or at worst, parang recruitment na may kasama na siyang magalit doon sa tao na yun. And again, nangyayari talaga yun. And bilang pastor, may mga times na lumalapit sa akin na ang goal nila, Brother Paul, gusto ko rin magalit ka rin dun sa taong yun. Hindi nila goal na, Brother Paul, paano ba kami mare-reconcile? Paano ba kami maaayos? May mga times na ang goal is, gusto ko rin magalit ka doon. Okay? Well, Galatians chapter 6 verse 1, recite natin kanina, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such one. We have the duty to help or to minister one another. Yun yung una. Meron tayong katungkulan na mag-minister, maglingkod, tumulong, tulungan ang isa't isa. Maliwanag yan sa salita ho ng Panginoon. Galatians 6:1 nga, if a brother be overtaken with a fault, ye which are spiritual, restore such one in the spirit of meekness. May kaamuan. The best kong larawan ng kaamuan ay hindi nakalabas ang pangil. Yun yung maamo. Hindi nakalabas yung pangil. Hindi ready to bite. Maamo. Considering thyself lest thou also be tempted. Bakit? Ikaw rin naman ay pwedeng mahulog sa kasalanan. Verse 2. Ang sabi diyan, bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. So again, may utos tayo na magpasanan tayo ng kabigatan ng isa't isa. Mga kapatid, lahat, sino dito walang bigat na pasan-pasan? Lahat tayo may bigat. Yes, lahat tayo may problema. Iba't ibang area, iba't ibang klaseng problema, pero lahat tayo ay may problema. At ang utos sa atin ay magpasanan tayo ng kabigatan ng isa't isa. Isa pa, sa 1 Thessalonians 5:14, ang ganda ng paalala ni Apostol Pablo, now we exhort you, brethren. Meron ditong 1, 2, 3 na uri ng tao. Una, warn them not unruly. Yung unruly, yung talagang mapanira na, kailangan mong bigyang babala. Kapatid, mali na yung ginagawa mo. Okay? Next, comfort the feeble-minded. Meron naman ay talagang mahina. Hindi sila kailangang i-warn, ang kailangan sa kanila ay i-comfort. Then pangatlo, support the weak. Merong mahina sa kaisipan niya, meron namang mahina sa kanyang spiritual na kalagayan, kailangan siyang suportahan. At ang bilin ni Apostle Pablo, be patient toward all men. Maging mapagpasensya tayo sa lahat ng tao. And I cannot forget yung isang pangangaral ni John MacArthur na kung ang Diyos ay naging mapagpasensya sa atin, bakit tayo hindi maging mapagpasensya sa iba? Oh, that's true. Minsan nga ho, nag-uusap kami mag-asawa, pag yung mga anak namin nagsasabay, dalawa na kami noon ha, isang tatay, isang nanay, tapos nagsasabay si Timmy at si Leah sa kulit at sa ingay. Minsan pareho kaming
Tapos maya-maya uupo kami ni Sister Jonah, sabihin natin, ang galing ng Panginoon, ano? Tayo, dadalawa lang to, napupundi tayo. Ang Diyos, ganong karaming mga anak niya, ang araw-araw, tinitignan niya at napagmamasdan niya, ang tigas ng ulo, ang kulit, at so on and so forth. Ang haba ng pasensya sa atin ng Diyos, ano? So yes, mahaba ang pasensya sa atin ng Panginoon. And there are times that we need to be patient sa mga kapatiran. Now, ano ang gagawin natin? Ang pinakatanong, paano madidiscern? Paano madidiscern? Una, pray for discernment. Habang alam mo, for example, nag-message siya, bro, pwede ka ba makausap? Sis, pwede ka ba makausap? Patungkol dito, patungkol dito. Kung meron ka ng suspecha, meron ka ng, ang layunin ay mag-unload sa'yo, may ikukwento sa'yo, just whisper a prayer na, Lord, bigyan mo ako ng discernment sa bagay na ito. Kung ito ba talaga ay humihingi lang ng payo, o ito ba ay nagre-recruit ng kakampi niya laban sa kapatid. Be strong, but strong meat, sabi, but strong meat belongeth to them that are of full age, may maturity, but even those who by reason of use have their senses exercised what? To discern both good and evil. Again, it comes with maturity to be able to discern. And let's ask God, Lord, give me discernment. Pag nakikipag-usap ako, kapag nakikinig ako, give me discernment para makita kung meron bang kasalanan, ano ba yung kailangan kong gawin, paano ako tutugon. Next, medyo kahawig na rin dito, pray for wisdom. James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God, who giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Habang nag-share sa iyo at habang inilalabas niya yung kanyang sama ng loob, nakikita mo nagiging masalimuot, lalong nagiging very complex, buhol-buhol na yung problema. And yes, may mga times na talagang napakaraming buhol ng problema, and we will need God's wisdom. Actually, walang time na hindi natin kailangan ang wisdom ng Panginoon. Again, pray for godly wisdom. Ang punto rito ay hindi yung wisdom kung paano natin basta masusolusyonan lang. Baka mamaya ang payo, hindi hiwalayan mo. Yun yung solusyon. Hindi, ano ba yung godly wisdom? Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos, and how can you wisely apply it doon sa kalagayan? Next, ask questions that points to godly actions. Muli, sinusubukan mong i-discern. Tama? Ito ba ay nag-a-unload lang? Talagang bigat na bigat lang ba siya na kailangan niya lang na paano ko matutulungang pasinin yung bigat niya? Or ito ba ay gusto niyang kumampi ako sa kanya laban sa iba? Yun yung tanong. Paano ko madidiscern? Ask question that points to godly actions. Una, bro, sis, pinagpe-pray mo ba siya? Are you praying for this person? Hopefully, ang sagot niya, pinagpe-pray kung mamatay na siya. Sana hindi ganun yung sagot. Okay? But still, yun man ang sagot, you will discern. Well, may problema. Hopefully, nagri-ring na yung mga verses sa iyong isip kung ano yung problema, ano yung mga dapat na gawin. What do you think is God's will in this situation? Okay, kapatid, salamat sa pag-share ng iyong bigat. Tingin mo, anong kalooban ng Diyos sa sitwasyon na to? Magandang tanong. Dahil madalas, ang ating kinukonsidera lang ay yung ating sariling kalooban. Ang gusto ko, durugin siya. Ang gusto ko, ganito. Ang gusto ko, mapahiya siya. Ang gusto ko, okay? Ano ang gusto ng Diyos? Ano kaya ang kalooban ng Diyos sa sitwasyon na to? Sa sitwasyon mo kay bro, sa sitwasyon mo kay sis, sa sitwasyon mo sa nanay mo, sa sitwasyon mo sa papa mo, sa sitwasyon mo sa asawa mo, anong kalooban ng Diyos? And there are many times, mga kapatid, na itong tanong na ito, ako mismo ay iniiwas sa mga napakamaling desisyon at kaisipan. Dahil may mga times na, share ko na lang kami mag-asawa, walang perpektong mag-asawa. Yes,
gaano man kapogi, gaano man kaganda, hindi perpekto. Nagkakaroon pa rin ng problema. And there will be times na meron akong maririnig mula, alam to ni Sister Jonah, may mga times na meron akong maririnig mula kay Sister Jonah na hindi lapat sa tenga ko. Ayokong marinig. At ang pinaka reflex reaction ko, ganun na, nasaktan ako gusto ko ring, hindi physically, okay? Gusto ko ring balikan ka. Tinuro mo yung dumi ko, ituturo ko rin yung dumi mo. At pag yun ang nangyari, ano nangyari sa mag-asawa? Okay? And there are times na, okay, ito ang sitwasyon, anong kalooban ng Diyos? At ang isa sa mga talata na madalas na bumabalik sa isip ko, husbands, love your wives. Paano ko kaya mamahalin pa yung asawa ko sa sitwasyon na ito? Baka mamaya ay talagang nahirapan lang pala siya matulog kagabi, puyat siya. At sino dito ang pagpuyat, walang problema? Pagpuyat ka, madaling uminit ang ulo, tama? Puyat ka, gutom ka, madaling uminit ang ulo. May mga times na ganun. May masakit sa iyong katawan. May mga times na ganun. At kaya minsan, apektado ang pakikitungo. Now, Lord, anong kalooban mo? Paano ko ba mas mamamahal ang asawa ko sa sitwasyon na ito? At maraming problema ang naiiwasan sa tanong na ito. Next, have you tried to talk to him or her to pursue reconciliation? Magandang tanong ito. Para ma-discern mo kung ang goal ba nito ay mag-unload, ang goal ba nito ay mag-recruit ng kakampi. Tanong, nakausap mo na ba siya? Para maayos? At dun sa sagot niya, ma-discern mo. Next. If obvious, ang ibig sabihin, obvious na ang gusto lang niya ay magalit ka rin doon sa taong yun, tell them that you will take the time to listen to the other side. Sige, obvious sa akin na, hindi mo sasabihin sa kanya, pero obvious sa'yo na yung kakausap sa'yo ay ang goal niya ay magalit ka rin doon sa kapatid o doon ang goal ni A ay magalit ka rin kay B. Isang pwede mo sabihin, okay, narinig ko yung side mo A, minsan pupunta ako kay B at makikipagkwentuhan at aaramin ko naman din yung side niya. Dahil muli, madalas, pogi tayo at maganda tayo sa sarili nating kwento. Nako ba, mga kapatid, lalo na sa counseling, bantayan niyo ho yun. Pag may lumapit sa inyo, ito ang problema ng asawa ko. Pag kinausap mo naman yung mister, ito yung problema ng misis ko. Pero sabi ko, minsan may kausap ako, okay, nasabi niyo yung problema ni mister, nasabi yung problema ni misis. Misis, aware ba kayo sa problema niyo? Or mister, nakikita mo ba yung problema mo? Totoo ang sabi ng salita ng Diyos, yung puwing ng iba, dali nating makita, pero yung malaking bagay sa sarili nating mata, ay hindi natin pansin. Ang sakit ng salita ni Kristo doon, thou hypocrite. So again, ang sabi ng Proverbs 18 verse 13, ang sumagot bago makinig ay kamangmangan at kahihiyan sa kanya. So okay? At madalas, ito ho nangyayari, habang hindi ko pa nakakausap, itong words madalas na ginagamit ni Brother Paul, natutunan ko ito, sang-ayon sa kwento mo. Sang-ayon sa kwento mo, ito ang payo ko. Kasi ang pwede ko lang pagbasihan ay yung kwento niya. Pero kakausapin ko yung kabila Kasi muli ho, may mga times na pag nagkwento sa atin, ini-edit. Hindi mo sinasabing binato mo pala, hindi mo sinasabing inirapan mo pala, hindi mo sinasabing tinarayan mo pala, hindi edited yun. Wala yung mga yun. Lagi mo lang sinasabi na sinigawan ako, ganyan ako, pero hindi mo sinasabi yung. So, again, ay magiging mali yung reseta kapag ho ganon. Okay, next. Bago tayo pumunta sa question number 3, baka meron may tanong. Ito muna sa church. Question, may kinalaman man dito sa unang dalawa na ating natalakay or ibang subject man. Ayun, Sister Tina. Be reminded lang ho doon sa mga rules. Ano po?
Good morning po sa Good atin. morning po. Ang tanong ko, Brother Paul, ngayong nangyayari na nga, anong maganda nating gawin Saan po? sa mga ganyan, yung tinuro mo? Kasi alam mo mangyari dito eh. Opo. Ano ang una mong gagawin para maayos ang sitwasyon ng ganito? Mm. Yan ang tanong ko, anong una mong gagawin para maayos? Ang una ho natin gagawin, syempre, ay yung mga sinabi ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Matthew 18, verse 15, go and tell. If you have anything against your brother, ang unang kalooban ng Diyos, halimbawa, kayo may problema sa akin. Ang una nyo dapat gawin ay lumapit kayo sa akin para maayos natin. Now, kung sakali man na hindi maayos, talagang yung kasalanan ay tinatago, magsama ng saksi para ma-establish, ang sabi ng salita ng Diyos, that the truth may be established. Para makita kung nasan talaga yung kasalanan. Baka mamaya merong misunderstanding. Nangyayari ba yon? Maaaring meron. At pwede sa pamamagitan ng mga sasaksi ay ma-determine kung meron ba talagang kasalanan kailangan pagsisihan, kung meron ba talagang problema. Parang ngayon, kung ayaw talaga, halimbawa, kinausap na, kasama yung mga saksi, na-establish, meron talagang problema si Brother Paul at ayaw magsisi, ang susunod na steps doon, ang sabi ng salita ng Diyos is tell it to the church. So those are the steps ng to reconcile muli. Ang goal ng lahat ng yon is to reconcile para maayos yung problema. Siyempre, kasama na nun lagi yung prayer, kasama na rin doon yung mga counseling, kasama na rin doon yung mga bagay-bagay na yun. So, kauna-unahan, ipag-pray natin. I hope, kung meron tayong problema, pinagpe-pray natin yung kabilang partido. I hope na ang goal natin ay maayos. I hope na ang gusto natin ay magkaroon ng kapayapaan. Listen po, iba yung goal na gusto kong maayos at magkaroon ng kapayapaan at maluwalhati ang Diyos kaysa sa goal na gusto kong manalo. There are times na kailangan mong aminin, oo nga, may mali rin ako. Para maayos at maluwalhati ang Panginoon. Okay? Next! Baka meron pa ho. Bago tayo tumungo dito sa Berto. Sige lang ho. Lang muna. Good morning po, Brother Paul. Good morning po. Babalikan ko lang yung mga topic natin nung mga nakaraang Sunday School about dun sa sa baptism ng baby. Opo. Maliwanag po kasi dun sa mga pag-aaral natin na bago bautismuhan ng isang tao, dapat malinaw sa kanya yung ebanghelyo. Yes po. Siya ay sumasampalataya. Yun po ang utos. Ngayon, yung mga nagbabautismo po ba ng baby, kung isipin, parang wala namang mali. Pero hindi yun inutos ng Panginoon. Hindi nabasa sa banal na kasulatan. Nagkakasala po ba sila yung ginagawa nila na pagbabautismo ng baby na hindi naman talaga inutos ng Panginoon? Okay. Again, to answer that question, kailangan ho nating i-define dahil meron hong dalawang klase ng bautismo ng mga sanggol. Una, yung bautismo ng mga sanggol na ang tamang salita, nakalimutan ko yung technical, na may kinalaman sa kaligtasan. For example, ang Roman Catholic Church, ang binyag ng bata ay nag-aalis ng original sin. Okay? So, kung may kinalaman ito sa kasalanan, kung may kinalaman ito sa kaligtasan, that's definitely wrong, that's definitely sinful, it's contrary to the gospel. Okay? So, maging maliwanag ho yun. Now, tingin ko yung question nyo ay patungkol naman sa mga kapatiran, as in, for example, mga Presbyterians. They hold to faith alone, by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Mamamatay din sila para sa gospel ng ating Panginoong Kristo. But their understanding, lalo na ng covenants, ng covenants ng Diyos, God's covenants of grace, kung paanong may covenant ang Diyos kay Abraham na ang sign is circumcision. May covenant ang Panginoon sa atin sa New Testament, at that's the sign ay ang baptism. At ang contention, to simplify, is kung ginagawa ang circumcision sa mga anak, dapat din gawin at yung circumcision sa mga bata. Now,
I believe na sila ay mali doon sa pagkaunawa sa bagay ho na yon. Now, excuse ba yung kanilang maaaring sabihin natin ignorance or pagiging convinced sa isang mali? Hindi ho. I think they are wronging God in misusing yung baptism. In a very careful way, sasabihin kung may kasalanan. Pero hindi ito naman, iba ito doon sa talagang nagsisinungaling, talagang nagnanakaw. Ano? These are brethren na convinced sila na ito yung katotohanan. At kung tayo naman ay convinced na sila ay mali, as we have read kanina sa Galatians 6:1, ang goal natin ma-restore sila in the spirit of meekness. Merong kahinahunan na pag in-approach natin sila, pag ipanaliwanag natin sa kanila, and there may be times na talagang convinced sila. Kung paano ngayon, meron tayong mga kapatiran na convinced na hindi totoo ang sovereign election unto salvation. Ganun ako dati. Yun ang paniniwala ko dati. And nakikipagtalo pa ako sa teacher ko sa Bible school dahil nire-resist ko yun. So it may take time para lumalim, mas maunawaan, makonsidera ang mga bagay-bagay. So sabi nga ni Apostol Pablo doon sa isang binasa natin kanina, let us be patient unto all men. Ano ho? Kung isang usap lang tapos naliwanagan, purihin ng Panginoon. But it may take time, it may take years. So let us be patient. Ngayon, iba naman kung kumbinsido silang mali pero nagpupumilit pa rin sila. Ibang problema na yon na talagang kailangan na sila ay magsisi doon sa kasalanan, lalo na kung merong maling motibo. Okay? So thank you po. Meron tayong dalawang tanong doon. Dako ho tayo doon sa susunod na question naman na submitted. Nilagyan ko ng question number 3. Kailangan po ba na may relihiyon ng tao upang maligtas? Actually, dalawa yung question. Hindi po ba pwedeng na magkaroon lang siya ng mataimtim na relasyon, close and open parenthesis, pananampalataya sa Diyos upang maligtas? So, una muna, i-deal ko muna yung unang question. Kailangan po ba ng relihiyon upang maligtas? Ang direkta at maliwanag tanong ho dyan ay no. Hindi kailangan ang relihiyon. And when we're using the word religion, we're using it in the common use sa panahon natin ngayon, which is an organized group of faith. Ayan. Yung iba, organized group na registered sa Security Exchange Commission, na organized group of faith, to be a member of that organized group of faith para ikaw ay maligtas. So the answer is no. Acts 16 verse 30, at sila'y inilabas at sinabi, ito yung Philippian jailer, yung bantay ng kulungan, tinanong sila, mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? Anong sagot? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at umanib ka sa amin para ikaw ay maligtas. No. Ang maliwanag na sagot ng mga apostol, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So maliwanag sa salita ng Diyos, very familiar text, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa libutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya. Actually, ang tamang word dyan, present tense, sinumang sa kanya'y sumasampalataya. Okay? Sinumang sa kanya'y so hindi to conditional, ito'y declarative. Pag ang isang tao ay sumasampalataya kay Jesus, ano daw? Ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon o meron siyang buhay na walang hanggan. So again, dito sa mga malinaw, and we can go to many more. Romans chapter 3, nag-aaral tayo sa Book of Romans. Walang banggit ng anumang grupo ng relihiyon na kailangan mong aniban para ikaw ay maligtas. And mga kapatid, sorry for using this word, pero kalokohan. Ano ho bang relihiyon ang kailangang aniban ng mga tao para maligtas? Kapatid, mababasa natin yan sa Aklat ng Gawa. Ang iglesia, as if, mga kapatid, ang pangalan ko ho ay Paul. Naniniwala ba kayo? Ako ang apostol. Totoo ba yon? Kahit ang pangalan nila ay Iglesia ni Cristo, sila ba yon?
Nakuha niyo ho? Hindi porket kalokohan. Hindi porket na yun yung pangalis sila na yun. No. Ang magdedetermine ng tamang iglesia ay una, yung katotohanan, yung doktrina na dala-dala nila. Hindi yung nababasa yung pangalan nila sa Biblia. Next na tanong, hindi po ba pwede na magkaroon lang siya ng mataimtim na relasyon, pananampalataya sa Diyos upang maligtas? Now, dito tayo kailangan maging maingat. Kailangan nating i-define ang terms. Terms like mataimtim na relasyon. Anong ibig sabihin ng mataimtim na relasyon? Ang ibig sabihin ng relasyon sa Diyos. Lahat naman ng tao ay may relasyon sa Diyos. Creator, created. Ano yung relasyon na yun? So, kailangan nating ma-define ito ng may kaingatan. Pananampalataya sa Diyos upang maligtas. Well, nilagay naman doon, close and open parenthesis, mataimtim na relasyon, close and open parenthesis, pananampalataya sa Diyos upang maligtas. Well, anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng word na pananampalataya? Ano yung subject ng pananampalataya? Ano yung sinasampalatayanan? Ano niyo sabi ng salita ng Panginoon? Pangungunahan ko yung sagot. Yung pananampalataya ay may tatlong ingredient. Una, kailangan niyang alam, kailangan siya ay uma-agree, din pangailangan niya merong siyang tiwala. At maraming mga tao, basta alam lang nila, akala nila may faith na sila. Maraming mga tao, alam nila ang gospel. Pag tinanong mo sila, sinong tagapagligtas? Ang sasabihin nila, si Jesus. Pero pag tinanong mo sila, paano sila maliligtas? Gagawa ako ng mabuti, susundin ko to, gagawin ko to. Ayan. So nakikita natin ang tiwala nila ay wala kay Jesus. Pero sasabihin nila si Jesus ang tagapagligtas. Pero ang tiwala nila ay nasa ibang bagay. Very, very dangerous, mga kapatid. Dahil namumuhay tayo sa lugar na kung saan babad ang mga tao sa mga gantong lingwahe. Scripture is clear. It's not just general belief in God. Sabi ng Bible, kahit ang mga demonyo yung nananampalataya, ano ba? Nanginginig pa. May pananampalataya din ba ang mga demonyo? Yes! So yung basta nananampalataya sa Diyos, okay? Let us be very careful. Kahit yung mga kulto ay meron ding Diyos na sinasampalatayanan. Nakakuha ba natin? So kailangan nating maging maingat. Romans 1 verse 16, ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas sa bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Griego. So Hudyo ka man o hindi ka man Hudyo, anuman ang iyong lahi, kapag ikaw ay sumampalataya, saan? Sa ebanghelyo. So merong particular object na sinasampalatayanan. Ang sinasampalatayanan ay ang ebanghelyo ni Kristo para ang isang tao ay maligtas. Malinaw ang ebanghelyo sa 1 Corinthians 15 verses 1 to 4. Mamaya babasahin natin yan sa susunod na question. Ay hindi natin babasahin dito na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Siya ay nalibing at muling nabuhay sang-ayon sa mga kasulatan. At ang sabi ng salita ng Diyos, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Kailangang particularly sampalatayanan ng tao yung nangyari kay Jesus sa krus na pagbabayad sa ating mga kasalanan at yung kanyang literal na muling pagkabuhay upang siya ay maligtas. Kung ang meron lang ang isang tao, yes, naniniwala ako may Diyos, nanampalataya ako may Diyos, pero yun lang, yung taong yun ay hindi Kristiyano. Ang Kristiyano ay tunay na sumasampalataya, nagtitiwala sa ebanghelyo ni Kristo. So, dahil particular, nung pag binasa nyo ang Book of Acts, ang mga apostol hindi naman pumunta sa mga tao na maniwala kayo sa Diyos, maniwala kayo sa Diyos, maniwala. Hindi naman ganun eh. Ano ang ginagawa nila? Pinapatunayan ng mga apostol na si Jesus ang siyang Kristo. Na si Jesus ay kinakailangan, ang Kristo, ang Mesiyas ay kinakailangan maghirap sa krus at mabuhay muli. So ang mga apostol, yun ang pinaka-main message nila. It's the gospel of the Lord Jesus Christ. So yes, doon sa tanong kanina, pag binalikan natin, hindi po pwedeng magkaroon lang siya ng mataimtim na relasyon o pananampalataya sa Diyos upang maligtas. Kailangan nating maging maingat para sagutin ito.
Anong ibig sabihin ng pananampalataya? Ano ang sinasampalatayanan? Pero kung sinasampalatayanan ay ang ebanghelyo ni Kristo, ang sagot dyan ay oo. Kung siya'y totoong nananampalataya sa ebanghelyo ni Kristo, siya ay ligtas. Okay? Next question. Yung po bang gospel ay binubuo lang po ito ng death, burial, and resurrection o meron pang sangkap na iba? Again, kinote natin kanina ito, pero basahin natin yung sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 1. May kinalaman sa gospel ang kanyang question. Ang sabi sa 1 Corinthians 15:1, ngayon ay pinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang tungkol sa ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo, na inyo namang tinanggap. So ano daw? Yung ebanghelyong ipinangaral ni Pablo. Ano yung ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo na tinanggap nila? Na inyo namang kinatatayuan, na tinatayuan ng mga Kristiyano. So ang mga totoong Kristiyano ay nakatungtong sa ebanghelyo na ipinangaral nila Apostol Pablo. Hindi tayo pwedeng kanya-kanyang ebanghelyo. Okay? Verse 2, sa pamamagitan nito ay ligtas kayo. Sa pamamagitan ng ano? Ng ebanghelyo na ipinangaral nila Apostol Pablo, na tinatayuan nila. Sa pamamagitan nito ay ligtas kayo kung panghahawakan niyo itong mabuti. Okay? Nandun yung perseverance sa pananampalataya sa ebanghelyo. Kung hindi kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Again, hindi yung paghawak ng mabuti ang nagliligtas. Ang paghawak ng mabuti ay ebidensya na hindi walang kabuluhan ang pananampalataya. So yung perseverance ay ang perseverance sa pananampalataya sa ebanghelyo ay hindi dagdag na requirement para maligtas, kung hindi ito ay ebidensya ng tunay na pananampalataya sa ebanghelyo. Kung paano ang totoong pananampalataya ay gumagawa, ang totoong pananampalataya ay nagpapatuloy. Katangian yun ng totoong pananampalataya. Verse 3, ano itong binigay sa kanila? Ano itong ipinangaral? Ano itong nagligtas sa kanila na kanilang tinanggap, tinatayuan at nagligtas sa kanila? Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pangunahin sa lahat na akin din namang tinanggap. At muli, ito rin yung ebanghelyong tinanggap ni Pablo. Okay, it's the same gospel. Ano daw ito? Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Again, ibig sabihin ito'y inihula ng lumang tipan. Verse 4, at siya'y inilibing at muling binuhay pagsapit sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So malinaw, essentially the gospel or the good news about salvation is about Christ's death and resurrection. According to Scripture, siya'y namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Ito yung often na mention sa bagong tipan. Yung madalas sa bagong tipan na may mention, namatay siya sa krus, namatay siya, at hindi natin pwedeng i-divorce yun na siya'y nabuhay muli. Okay? Malinaw yan dito sa 1 Corinthians 15, 1-4. Paul did not include others, but there are many truths connected to the gospel. So again, ang ebanghelyo, to answer the question, yes, ang ebanghelyo in its simplest, most fundamental terms ay si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. At siya'y muling nabuhay. At kailangan yung sampalatayanan ng tao, kilalanin at tanggapin at pagtiwalaan para sa kanyang kaligtasan. Wala nang ibang ididagdag si Pablo. Now, pero maraming mga katotohanan na connected sa gospel. Okay? There are, tinatawag nating gospel-related truths. Na, for example, ang kadyusan ni Kristo. Pag hindi ka naniniwala na Diyos si Kristo, well, ibang Jesus ang pinaniniwalaan mo. Yung sinless life, yung kawalan ng kasalanan ni Kristo, kung hindi ka naniniwala na si Jesus na nabuhay ng walang kasalanan, well, may epekto yun sa gospel na yung sinasampalatayanan. Nakuha niyo ba? So, merong mga katotohanan na related sa gospel. So, things to believe, to be saved, ano yun? The basic gospel. Namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan at siya'y muling nabuhay. Now, there are things not to be denied as a true believer. May mga bagay na hindi dapat ikaila.
Hindi mo dapat ikaila ang virgin birth. Hindi mo dapat ikaila ang pagkakatawang tao ni Kristo. Hindi mo dapat ikaila ang triune God. Hindi mo dapat ikaila ang muling pagkabuhay. So may mga bagay na hindi ka dapat ikaila. Kasi pag ikinaila mo, malalagay ka sa kategorya na hindi Kristiyano sapagkat yung mga ikinakaila mo ay may kinalaman sa Ebanghelyo. Now, for example, ikinaila mo na si Jesus ay muling babalik o nakakategorya ka na hindi Kristiyano dahil ang programa ng pagliligtas ng Diyos ay hindi lamang yung unang pagdating ni Kristo kundi kasama yung muling pagbabalik ni Kristo. Okay? Now, kung kailan siya babalik, pwede tayong magkaiba pero pareho pa rin tayong Kristiyano. Pre-trib, mid-trib, post-trib, ano man ang yung position sa trib na yan, amil, post-mil, pre-mil, ano man yung posisyon sa millennium, pwede tayo magkaiba pero nananampalataya pa rin tayo sa iisang ebanghelyo. Okay? Pwede tayo magkaiba ng version ng Bible na hawak pero nananampalataya pa rin tayo sa isang ebanghelyo. Pero may mga bagay sa Bible, gospel-related truths na pag hindi mo sinasampalatayanan, nalalagay ka sa hindi ka Kristiyano. So there are things to be believed to be saved, and things not to be denied bilang isang totoong Kristiyano. Okay. Siguro, bago ho natin, hindi natin mapupuntahan yung panglimang tanong dito sa, dahil sa oras, baka meron pa hong tanong dito sa atin hong mga kapatiran, related man sa mga nakaraang tanong, or ibang subject. Kung wala ho, pupunta ho ako sa kung may nag-text sa akin. Naalala ko, sa text po ni Brother Boy, naalala ko lang si Pablo mismo ay nagbanggit ng mga pangalan na may gumawa sa kanya ng something. Katulad nung sa unang tanong na pag-uusapan. Well, again, si Pablo ho ay binanggit niya kay Timothy. Alexander the coppersmith did me much wrong. The Lord will reward him according to his works. Yun ay personal na sulat niya kay Timothy. At sinabi niya, yun. Ang iniingatan lang ho natin ay yung name dropping dito sa church, lalo na kung may kinalaman sa mga kapatiran. Dahil kung may kinalaman sa isang kapatid dito sa church, dapat yun pag-usapan. Hindi itanong generally sa kongregasyon kung hindi ang unang utos ng Diyos is go and tell him. Kaya natin iniwasan yung name dropping. Now, kung mayroong mga tanong, for example, Brother Paul, narinig ko si ganito, yung mga ngaral, ang pangalan ganito, ganito, sabi niya, tingin ko ho ay pwede ho yun, or kung mas piliin yung gawing general para din ho pwede ho yun para mabantayan kung mayroong maling mga ipinapangaral. Pero hanggat maaari ay para lang din akong pag-iingat. Ang religion or relilage, meaning to unite again by faith in the gospel of the Lord Jesus Christ. To unite again with God ay kailangang relationship with God ay hindi pwedeng wala upang maligtas, pero hindi yung religion na pertaining to any group. Okay, as we have defined, madalas kasi ginamit ho natin yung word na define natin yung word na religion sa definition ng ginagamit ng mga tao ngayon. Kaya ho, ganun yung ating sagot. Pero iba ang gamit ng word na religion sa Bible. Merong banggit I believe sa Book of James, true religion is this. Yung pagkakaroon talaga ng relasyon sa Diyos bilang mga tao ng Diyos. So merong banggit. Pero mag-ingat ho tayo na i-define natin yun as yung gamit ng word na religion sa panahon ho natin ngayon. Meron pa ho ba? Merong habol? Ayun, si Brother Gerard. Last na lang po. Good morning po. Tanong ko po is para sa kaliwanagan din ng iba. Bakit maraming churches na nag-exist sa atin, especially sa Christendom? Sabi ng iba, pare-pares lang ng turo. Sabi naman ng iba, isa lang naman din tinuturo nila, Bible. Bakit sila nagtatayo ng iba't ibang churches unlike sa mga ibang mga religion na isa lang yung nila, yung organization, for example is Roman
Catholic and the other religion exists. And ayun po yung tanong ko, bakit po maraming nag-exist na church? Ano yung yung parang kaibahan? Bakit sila nagtatayo? And ano yung motive or something na para ba may patunayan or ewan ko po kung ano yung motibo. Alam po yung yung tanong. Okay, pwede humaba at pwede natin pag-usapan ng isang buong araw yung tanong na yan. There can be many reasons, pero subukan ko i-classify sa 2 o 3. Una, classification, unbiblical reasons. Bakit sila nagtatayo ng religion? Maaaring merong tao ang gusto lang niya yumaman. Meron bang nagtatayo ng religion dahil sa pera? Yes. May mga milyonaryo, may pambili ng jet, may pambili ng mga luxury cars dahil sila ay leader ng kanilang relihiyon. So again, that is agad ay cross out na agad. So, merong mali. Meron naman mga tao nagtatayo ng religion sapagkat gusto lang, because out of ego, gusto lang nila na sila ang tagapanguna. Gusto lang nila sila ang nagsasalita. Gusto lang nila sila ang leader at hindi naman talaga konsiderasyon yung panawagan ng Panginoon at kalooban ng Panginoon. So, kailangan ho nating bantayan yung mga bagay. Now, there can be sabihin nating, ayokong sabihin agad biblical, noble reasons. For example, kagaya hindi man gamitin lang natin in history ang Reformation. Ang gusto talaga nila Martin Luther, kaya nga Reformation ayaw naman nilang humiwalay sa Roman Catholic Church. Ang gusto nila baguhin yung bulok na sistema ng Roman Catholic. Biro niyo, pwede niyong bilhin ng kaligtasan. Pwede niyong bilhin ng pagkapatawaran ng kasalanan. Pwede niyong bayaran yung pagpunta sa langit. That is very wrong. Okay? So marami silang nakita na kamalian sa Roman Catholic Church. Ang gusto nila ay i-reform. Okay? So noble yung reason. Kaya lang dahil ayaw, ang ginawa ay persecute pa yung mga tao na tuturo sa salita. So ang nangyari ay humiwalay. Kaya nagkaroon ng mga Protestantism, mga protestante, they protested against the Roman Catholic Church. So, and then lumabas na yung ibang mga. So there could be noble reasons. There can be petty reasons. Maaaring hindi lang nagkasundo sa kulay ng kurtina, nag-divide ang church and then nagtayo pa ulit. Petty. Pero there can be biblical reasons. For example, wag namang mangyari na sa ang church ng JCBC na corrupt na ang gospel, pumasok na ang salvation by works. Sabihin lang natin. And then yung mga mananampalataya talaga dito na gustong panatilihin ang purity ng gospel ay kinakailangang humiwalay. So those are very noble, godly, good reasons. So maaari. Now, yung paratang na iisang Biblia lang naman, pare-pareho lang naman, no. Lahat ng religion nagtuturo na thou shall not lie. Ibig sabihin, lahat merong tinuturo na pareho, pero marami ang malaki ang pagkakaiba. Lalo na pagdating sa gospel. Okay? Pag nagtuturo ng ibang daan ng kaligtasan, hindi yan sa Panginoon. Okay? Yung iba, dahil sa style ng worship, ang gusto nila maingay, yung iba, ang gusto nila ay solemn, nagtatayo sila. Yung iba ay dahil may ibang view again sa eschatology, nagtatayo sila. So again, maaaring dahil din yun sa very noble na conviction nila sa salita ng Panginoon. So we can spend so many. So there can be unbiblical, ungodly reasons. There can be noble reasons, and there are not necessarily right pero noble na maaaring kumbinsido sila ito ang tama because of their conviction sa tama. And then there can be biblical reasons para humiwalay sa kamalian. So pwede maubos yung mga oras natin para sagutin o i-define lahat ng yon. Pero there could be many reasons. And yes, wala tayong sentro. Sapagkat we believe in the autonomy of a local church. Ang bawat church ay may isang katawan ang bawat iglesia. At hindi tayo naniniwala na merong iglesia na sumasakop sa ibang iglesia. So wala tayong nakikitang ganun na forma ng polity or hierarchy sa loob ho ng church ng ating Panginoong Hesukristo. With that, let's pray.
Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita na patuloy naming gabay. Nawa, O Diyos, maging sa kasagutan sa mga katanungan ay naluwalhati ka. At tulungan mo kami, Panginoon, ng mga tuto, kung meron man, O Diyos, na mga kasalanan na na-expose ng liwanag ng iyong salita, patawarin mo kami. At Lord, kung merong mga pagtatama na kailangan gawin, tulungan mo kami. At O Diyos, sa aming pagsusumikap na sumunod sa iyo, ikaw po na ang gumabay sa amin, maging sa aming pagnanasa na sambahin ka, sa mamaya sa aming time ng worship, ikaw po nawa ang maghanda sa amin. Maging sa aming time ng fellowship at maging ang pagsasaluhan, ikaw po nawa ang magpala, ikaw po nawa ang maitaas. Dalangin namin tulad sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Break time ho tayo, and 10 minutes, balik ho tayo para sa ating